Welcome to my vlogs. Wala nang edit-edit to. Kasi nga guys, para marinig nyo yung original sounds ng ating kapaligiran. Ito, hinanda na nga namin ang mga lulutuin. Siyempre, ihaw. Dahil ngayon, seasonal yung pag-harvest ng ganitong isda guys. Ayan, ito muna, mga isang buwan to guys na araw-arawin yung ganitong ulam guys. Ito yung mga dalag na harvest niya sa fish pan. O, di ba? Napaka dito, guys. O, kung mapapansin niyo, napakasarap ng buhay dito, oh. Ayan yung saingan natin ng apoy. Saingan natin ng kahoy. Ayan. O, di ba? Sadya pa yung diyan, yung kahoyan. Sadya yan nagawa, guys. O, sabi nga, welder si Mr. Siya na rin ang nagwe-welding niya mga yan, guys. Tapos, yung mga ayan guys, yung mga gulay-gulay na yan guys. Sariling tanim din yan guys. Ayan, may silihan, may talong, may kamatis. Yung bawang guys, hindi na yan. Sa merkado na yan guys, nabili. And then, ito mag-iiyaw tayo ng dalag. Napaka-nice tumira dito guys. Fresh air. Maririnig mo yung mga iyak ng kambing. Ayan, maraming kambing sa paligid. Mahangin na lugar, hindi na kailangan ng electric fan. Ayan, napaka-presko. Pero ito guys, may share ko lang sa inyo. Kung ang skin mo hindi ka naman talaga sadyang pagkaputi-puti. Pag dito ka tumira guys, parang ilang araw yung puti mo guys. Lalo kung pumuti ka lang dahil sa mga lotion, dahil nag-aircon ka. Pag dito ka na sa tumira guys, wala yan. Yung kulay mo, babalik sa normal. Kasi yung singaw ng buhangin dito sa fish pan, singaw ng buhangin galing sa dagat, sadyang nakakapagpa-brown ng kulay. Ayan, yung skin natin guys, magiging siya, magiging brown. Wala namang masama guys sa pagiging brown. Actually, maganda nga yun. Yung mga nasa ibang bansa nagpapatan para maging maganda. Ayan na nga guys, di ba? Yung kalamansi guys, ayan, parang tuloy-tuloy yung pamumunga niya. Ang dami laging bunga ng kalamansi dito sa amin. Isang puno lang siya pero parang sobra-sobra na. Yung iba niyan guys, sinahakot pa dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila ang niyan. Ayan, lagi ring may mga kangkong. Actually guys, ito yung bahay namin dito. Hinanda na namin to para sa pagdating ng panahon pag kami ng mag-asawa ay dumating na sa pagiging senior citizen. Ito, balak namin umalis na ng Metro Manila. Mag for good na kami dito sa probinsya. O di ba guys, masarap yung yung senior citizen ka na, and then ganito yung ganito yung paligid mo, pakahoy-kahoy ka. Yeah, pagulay-gulay ka, tanim-tanim ka na lang dyan guys. Syempre, habang inaantay mo yung pagiging senior citizen mo guys, dapat ipiprepare din natin yung financial natin. Financial, ba tawag nito guys? Yan, kailangan mag-impok. Kasi, sabihin natin guys, sa libre yung mga yan, kailangan pa rin natin bumili ng bigas yung sa mga bills natin, di ba? Kaya kailangan habang malakas-lakas pa mag-impok, and then pag dumating yung panahon na mahina na senior citizen na, ayan guys, diyan na kami for good ng asawa ko. Sa ngayon, vacation lang muna kami dito. Pag medyo stress sa labas, dito pahingahan guys. Ayan, nanguhuli na kami dito sa fish pan ng mga isda, saing dyan sa kahoy. Napaka nice tumira dito guys. Actually, sino ba naman yung guys, yung aayaw na pagdating sa tamang edad mo guys, ayaw mo sa ganitong lugar, di ba? Napaka preskong hangin, sariwang gulay, sariwang isda. Ayan, naririnig mo yung mga ibon, yung mga kambing. Ayan, maraming ibon. Habang, ayan guys, nakikita nyo may upuan yan dyan.
Habang nakahiga ka dyan, may butaka ka dyan, ayan. Habang sinasariwan mo guys yung nakaraan mo, yung kabataan mo. Ayan yung iyaw natin, nakasalang na yan. Maya maya nyan guys, ano na yan, babalik ta rin na. Iihawin na rin natin mamaya yung mga gulay-gulay dyan guys. Katulad yan talong. Iihawin natin yan guys. O ayan o. Pansin nyo guys. Nakasalang na rin yung talong sa gilid. Unti-unti yan maluluto. O syempre habang niluluto natin yan guys. Ito yung aking supportive na asawa. Ayan, nagbi-video siya. Siya yung cameraman. 'Di ba guys? Ayan, upuan yan guys. Pagdating ng panahon, pag nandito na kami, magiging ano na yan guys, pahingahan. Pahingahan ng mga lola at lolo. Sa ngayon guys, todo kami, todo gawa pa. Todo pagsisikap pa. Actually, pare-parehas naman tayo na ganun ang mga ginagawa sa buhay. Todo pagsisikap. Yan. Para pagdating ng panahon, hindi naman tayo mukhang kawawa. Alam nyo kasi guys, kahit sabihin natin na yung mga anak natin mababait, kahit sabihin na natin ang narating nila ay malayo na, naging mga professional sila guys, hindi pa rin natin alam ang kapalaran natin guys. Pwedeng yung mga yan makapangasawa ng medyo madamot, o kaya dahil may mga sarili na silang priorities guys, medyo hindi na tayo, actually yung mga anak ko sa ngayon, sila yung talaga yung nagsusupport sa amin. Support sila sa namin, sa mga pangangailangan, sa bills, ganyan guys. Pero hindi naman pwede na porket suportado ka ng mga anak mo ay tatambay ka na lang at magpainom-inom. Hindi dapat ganun guys. Kami sa buhay namin guys, yung anak namin, sila yung nagsusupport sa amin guys, sa food, sa bills, sa lahat na guys. Ayan. Pero hindi naman ibig sabihin nun guys na nagtitinambay na. Di naman pwedeng pagsuportado ka ng mga anak mo, magtitinambay ka na. Hindi ganun guys. Dapat ipakita mo lalo sa mga anak mo na mas lalo kang nagsisikap sa buhay. Ayan. Para balang araw, pag dumating yung panahon na sila naman ay nagpamilya, kailangan na nila ng mga pinansyal, hindi yung aasa ka pa sa kanila. Mas maganda yung ikaw mismo makakapagbigay ka rin sa kanila. Yan nga guys, habang hinihintay natin maluto ang ating dalag na inihaw. Diba malapit na, nabaliktad na. Actually guys, kung napapansin nyo, ang daming dalag. Yan, kaming mag-asawa lang dito ang kakain yan. Diba, sobra-sobra. Yan guys, yung mga dalag na yan guys, yung sobra guys, ibabalot lang namin yan sa foil. Ayan, ibabalot namin yan sa foil. Yan guys, pang matagalan yan. Ayan, pag may time, ihaw lang ng ihaw. Yan guys, pagkatapos namin ihawin, ilalagay sa foil, palalamigin yan guys, and then nilalagay ko na sa ref. Ayan, kaya naiipon yan guys sa ref, maraming ganyan. Hindi naman siya agad nasisira. Matagal siya guys. Umabot nga yan ng ilang buwan. Ayan na nga guys. Pag mo na yan, di ba ganyan, pwede mo siyang gawing fish steak. Yan, di ba? Pag na, pwede mo siyang gawing fish ball. Maraming nagagawa niyan guys. Pwede rin naman sabawan mo lang na ganyan, lagyan mo ng gulay, kalamansi. Actually, kami mga Bicolano guys, ang pang-asim talaga namin ay kalamansi. Yan yung kinalakihan namin na pang-asim. Napakasarap sa sinabawang isda. Ayan. And then, parang sa Bicol guys, yung pinaka
pinaka nakasanayan namin pag nagsigang kami ng isda, kalamansi ang gamit, and then talbos ng kamote, kadalasan ganyan. Misa na luhalo, talbos ng sitaw, ganon guys. Ayan guys, gusto kong i-shout out ang Team Kuroda, Team Puyaters at saka Team Epic. Thank you very much. Thank you guys sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-subscribe Gracia Tindugan channel, and then mag-iwan na rin kayo ng bakas dyan guys para nababalikan ko kayo. Comment, likes. Ayan. Thank you very much guys. Luto na ang ating inihaw na dalag, inihaw na talong. Ayan, hindi pa luto ang inihaw na kamatis. Maya-maya yan guys. Mapapasabak din yan sa ihawan. Masarap kasi yan guys pag halu-haluin mo, pag puro inihaw na yan guys. Yan, again, thank you very much. God bless us all.